Let us open our Bible on Psalms 92, verse 13. Praise the Lord. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Yes. So, sino man ang natanim sa bahay ng Panginoon, ay ito po ay lalabong sa kanyang courts of our God. Now, planted, pag sinabing planted, this is about plants, no? At alalahanin natin na ano meron dito sa loob ng sanctuary. Nandito yung sower of the seed. Yung sower of the seed, ito yung nagtatanim ng binhi, which is incorruptible seed. Ito yung binhi na hindi mabubulok magpakailan paman. So napakahalagang binhi po ito na maitanim sa buhay ng tao. Sapagkat ito po'y hindi nabubulok na binhi. At dito, ito ginagawa ng Diyos sa loob ng kanyang bahay o sa church o sa sanctuary. Subalit, mag-ingat po tayo. We must be very careful how we receive the seed, no, na tinatanim sa bawat anak ng Diyos na pumupunta dito sa kanyang bahay, dalanginan. Kasi may apat na klaseng ipinakita na aral sa atin na there are four kinds of ground na hinahasikan ng seed. Merong stony, merong thorny, merong by the road, side of the road, and meron ding good ground. So, paano ito dinescribe at inexplain ng ating Panginoong Hesukristo? Parable of the sower of the seed. Una, yung nahulog sa wayside, tinuka ng mga ibon. So, ibig sabihin yan, wala kang taong makita na nagtanim dyan sa daan. Because that is not a place to plant, but that is the place where the people usually pass by. No? Diyan dumadaan yung mga tao. Road yan eh. Kaya nga tinawag yung road, either daanan ng sasakyan, daanan ng mga tao. That is not the right place or proper place where the people plant. See? So ibig sabihin yan, maybe nahulog lang yung seed dyan. It is not intended to plant it. No? Walang taong intended na pumunta lang sa karsada para magplant. Anong gusto mo? Ipasagasa mo lang yan? Anong gusto mo? Ipapulot mo lang yan sa mga tao na magdaan dyan? So, ibig sabihin yan, itong nahulog sa roadside, ito yung mga tao na walang intensyon talaga sa buhay para maglago sa spiritual. By chance lang ba? Accidental lang. Siguro, nasa lubong lang ng mga kapatiran dyan na imbita, pumunta dito, yun lang. Pagkatapos, wala na. Yan ang uri na ayaw ng Diyos na gawin po natin. Wala kang intensyon sa buhay mo to come into the sanctuary for your spiritual nourishment. The second is thorny, yung matinik. Yes, tumubo. Pero hindi nakabunga dahil sa mga tinik na nagsakal. So, ibig sabihin yan, basta lang siya naghasik, walang linis-linis. Basta lang siya naghasik, hindi tiningnan. Anong klaseng tako o ground ang kanyang hinasikan? Wala siyang tinatawag na hindi mindful, hindi proper way, hindi acceptable ang kanyang ginagawa, hindi proper way, hindi.
Siyempre, kung magtanim ka, nakita mo na yung mga dawagan, mga tinik, magtanim ka dyan. Anong ibig mong sabihin? Magtanim ka lang sa walang kabuluhan. Ganon man talaga. So, isa yan. Ikatlo, stony. Pag sinabing stony, how could you cultivate the land kung mga bato? Tapos magtanim ka dyan. Ang ibig sabihin yan, para ka lang nagtanim ng seasonal na alam mo naman na hindi talaga makaugat yung binhi na tatanim dyan. Then the fourth one is the good ground. Good ground, ito yung talagang hinanda at pinili na lupa. Unang-una, nilinis. Ikalawa, pinalambot. Ikatlo, hinanda bago taniman. So ano nangyari? Tama ang pamaraan ng pagpili ng lupa, tama ang paraan sa pagpalambot, tama ang paraan sa paglinis, tama ang paraan sa paglagay ng seed, hindi na nandoon lang sa ibabaw, kundi talagang inilibing bago tinabunan, at ito ay dinidiligan. At ito pa ay minsan tinatabunan habang hindi pa kayang tiisin ang init ng araw. Ganun yan. Tingnan mo yung mga nagtatanim dyan ng mga bagong binhi pa. Tinatabunan nila yan. Kasi alam nila, tender pa yan eh. So anong ibig sabihin yung nasa road? Ay yun nga, mga taong walang intensyon na magpunta sa bahay. It is just only by accidental. Invited, tapos yun lang. Walang intention. So wala, hindi yan grow sa buhay mo. Tutukain yan ng jablo. Tanggalin yan sa isip mo, balik ka na naman sa buhay mong patungong kapahamakan dahil sa kasalanan at kasamaan ng mundo, lahat ng deception, lahat ng kasinungalingan, sagap mo lahat yan, mawawala ka. O yung turny, yun yung mga tao na walang pake. Kahit may bisyo, tuloy-tuloy pa rin. Kahit merong mga sugal, tuloy-tuloy pa rin. Kahit nandyan sa mga worldliness, tuloy-tuloy pa rin. Nandyan yung mga barkada sa makamundong pamumuhay, tuloy-tuloy pa rin. Lasingan, nandyan pa rin. Buhay na puno ng kalayawan, nandyan pa rin. Buhay ng di matuwid, nandyan pa rin sa buhay nila. Pero sumisimba sila. Kaya hindi namumunga. Namumunga ng kabanalan, walang kabanalan. Hindi namumunga ng katuwiran, walang katuwiran. Hindi nakakatubo kasi na-overcome ng cares of this life, na-overcome ng mga pleasures of this world. May mga ganun na mga tao na uri na pagsamba, walang paki, walang paglilinis sa buhay, walang pagbagong buhay. That is sa turny. Yung sa stony, wala. Pinapatigas pa rin ang puso, parang kasing tigas ng bato. Nandyan yung rebuke, nandyan yung correction, ayaw pa rin. Matigas pa rin. Hindi nakakapasok ng husto yung salita ng Diyos para mag-grow. Nandito lang sa surface, nasa ibabaw lang. So wala, hindi mag-grow. Pagdating ng mga init ng pagsubok sa buhay, wala, nalalanta ka agad. Walang kalaliman sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Pero kung ikaw ay talagang meron ka talagang intensyon sa buhay mo na mag-grow sa Panginoong Diyos, this is the right place for you. But you have to prepare. Kaya nga, bago tayo mag-enter dyan sa ating main door ng simbahan, mag-cleanse ka, mag-sanctify ka. Hingi ka ng tawad, hingi ka ng sanctification, hingi ka ng guidance, Lord Jesus. Alam mo ano yung buhay ko sa harapan mo, kung ano man nakikita mong kakulangan ko, ano man nakikita na dapat kong i-correct sa buhay ko.
Gamitin mo, Lord Jesus, yung iyong alagad, kung sino yung magdala ng inyong banal na salita, itanim mo sa aking puso ang inyong mga mensahe na ito ay talagang pasok na pasok talaga sa kaloob-looban ng puso ko para ito na yung mag-generate ng aking kaisipan sa buhay ko, sa katuwiran, sa kabanalan. Magbunga ka talaga niyan ng husto. Yan, dito tayo mag-flourish basta proper lang ang ating way ng ating pagpakinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord! Basahin natin ang Isaiah 60:21. Bakit gagawin natin ito? Sige. Praise the Lord. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Yan. Thy people also shall be all righteous. Imagine. Yung ating natanggap na mensahe na make us one, na kinakailangan, we are one in doctrine. We are one in holiness. We are one in righteousness. Thy people also shall be all righteous. Ibig sabihin yan, dahil katawan tayo ni Kristo, dapat lahat sanctified. Dahil katawan tayo ni Kristo, dapat lahat holy. Dahil katawan tayo ni Kristo, dapat tayo ay perfect. Sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos can handle it. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Basta proper lang ang pagpakinig natin. Proper lang ang pagsamba natin. Dapat it must be like good ground. No? Yung good ground na dinescribe sa sower of the seed. Thy people shall be all righteous. They shall inherit the land forever. This is the new land, the new Jerusalem, which is the kingdom of God. If you talk about forever, to dwell in, that is in the kingdom of God. The branch of my planting, see, you are being planted by God. The work of my hands, siya yung nag-mold sa atin. Siya yung kaya nga we are the masterpiece of Christ. Workmanship tayo ng ating Panginoong Diyos, that I may be glorified. What is the purpose of this? Para mag-glorify ang Diyos. What is the purpose of this? Para mabigyan ng kalugod-lugod ang Diyos sa buhay po natin. Para ang Diyos mag-glorify sa buhay natin. Glorify God, both body and soul, in spirit. Praise the Lord. Para mag-glorify siya. Paano natin siya mag-glorify? Unang-una, maligtas tayo. Ikalawa, magamit niya tayo para sa kanyang gawain sa sanglibutang ito. Siya talaga ang magamit sa atin. Siya talaga. Wala nang iba. Hindi yung halfway, hindi. Full talaga. Full. Ang Diyos talaga. So, mag-glorify siya. Ngayon, paano natin ito i-put into practice bilang tanim ng Diyos? Basahin natin. Romans 6 verse 5. Praise the Lord. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Ayan. So, kung paano si Kristo namatay at inilibing, ganon din po tayo, we must be planted together with His death. Not necessarily, mamatay muna tayo sa physical, lamayan tayo ng ating pamilya, ihatid tayo doon sa huling hantungan, saan mang libingan na nakahanda sa iyo. Hindi yon. Ang ibig sabihin nito, we must be planted together in the likeness of His death. Kung paano si Kristo namatay sa physical at na-resurrect at hindi na namuhay sa laman, namuhay na sa espiritu, ganon din sa buhay natin. Yung katawan natin, isama natin ito sa kamatayan ni Kristo, yung mga gawa ng kasalanan. Ito yung patayin sa buhay natin.
sa resurrection na yan para lahat tayo maglakad na in His likeness sa bagong buhay. Buhay na banal, buhay na matuwid, buhay na mapagpakumbaba, buhay na lumalakad sa Espiritu. Yan na yung resurrection. Yun na yung message ng baptism. Ilibing ang ating kasalanan, pagtapos we have to walk in the newness of life. Yan na yung pag-apply natin sa pagtanim sa ating pagkatao. We have to be planted together in the likeness of His death, and we shall also have the resurrection in the likeness of His resurrection para tayo wag nang mamatay uli sa paggawa ng kasalanan, kundi yung pagkabuhay natin sa new life, tuloy-tuloy na yan, forever and ever. Tingnan mo ang resurrection ni Jesus. After He was resurrected, He went back where He came from. Hindi na siya bumalik sa libingan. Wala na, empty na yon, never na siya nakita doon. So ganun din sa buhay natin. Hindi na tayo babalik doon sa ating libingan. Buhay na tayo forever together with God until we go to the kingdom of God. Praise the Lord. So yan, dito tayo magpo-flourish, dito tayo sa bahay dalanginan, maglago ng husto. Basa pa, Ephesians 2:5. Praise the Lord. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Yan. Kahit kung kailan tayo namatay sa kasalanan at binuhay kasama ni Kristo. Yan, tama yan. Pinatay tayo dahil sa kasalanan. Binuhay tayo kasama ni Kristo by the grace of God, by the favor of God. Ano yung grace of God? Minsan maraming na-misinterpret. Nabasa ako dito sa newsfeed na Pinos. Keeping the commandments of God is no longer necessary. Hindi na kailangan yan. Walking after righteousness and holiness, hindi na kailangan yan. No need na yan. Christ made it for you. You don't need to do it. Ganun ba yun? Na si Kristo ang gumawa sa lahat para tayo maligtas, tapos tayo, we are no longer obliged to do the same way. Mali yun. By the grace of God, pinakita niya sa atin ang ihimplo that we must follow the example. We have to join Him. We must be partaker and of His death, in the likeness of His death. Patay na tayo sa kasalanan. We must join His resurrection, that we must walk in the newness of life. Ang gusto nila ipaintindi, hindi na kailangan yung obedience sa Word of God. Si Jesus na ang nag-obey. Hindi na kailangan yung kabanalan. Si Jesus na. Ang kailangan na lang, faith na lang. Maniwala na lang. Tapos na. Sinabi nga ni Jesus, it is finished. So wag mo nang dagdagan. Mali. Mali. Talaga. Ang gusto ni Jesus na it is finished. You have to finish your life without sin. Praise the Lord. Ganon. We have to be faithful unto death. Without sin, faithful ka. Kaso ang mga tao, tinitwist. Yung diablo ba, tinitwist yung katotohanan. Mali yan. Kaya tingnan mo, tayo mag-ingat tayo ha. Ipalagay natin, obedient ka ngayon, faithful ka ngayon. Mag-ingat tayo. Kaya nga lagi natin dapat i-pray, pagluhod natin sa personal nating prayer. Lord Jesus, in holiness and in righteousness, I shall live before you all the days of my life. Bakit? May posibilidad pa ba tayong matanggal sa kaligtasan? Yes, habang buhay pa tayo. May posibilidad pa ba tayong mag-fail sa ating kaligtasan? Yes, ang daming warning dito. Kaya nga sinasabi dyan, mag-ingat kayo. Baka you come short of it.
sa kaligtasan na dapat niyong maabot. Daming warning dito. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. Let no man take thy crown. Ang daming mga warnings. Bakit? Tingnan mo yung Israel, ginawang sample ng Diyos. Original sila ng mga sanga. Pero dahil of their unbelief, imagine that Jesus was born in Bethlehem, in Israel, and yet the people there do not accept Him as the Messiah. O kaya, the Bible says, because of their unbelief, they were broken off. So tayo, sa buhay natin, there is possibility na matanggal tayo, na maputol tayo. May posibilidad yung mga nasa wickedness dyan, baka sila yung magsisi, sila yung maniwala na kay Kristo, sila yung mapalit sa atin. Tayo, mga Gentiles, napalit lang tayo sa mga Israelites na yan. Because of their unbelief, they were broken off. Because of our faith, we were grafted in. Pero may warning sa atin. Basa, Romans 11:17. Praise the Lord. And if some of the branches be broken off, and though being a wild olive tree wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. Yeah, hindi pwede na by faith grafted tayo. So we must be partaker of that olive tree. Kung ano yung holiness niya, nandito sa atin. Ano yung righteousness niya, nandito sa atin. Ano yung perfection niya, nandito sa atin. Kasi nakagraft tayo, nakadikit na tayo sa Kanya. Tingnan mo, ang daming experiment na ginagawa ng mga tao. Minsan, magkuha sila ng sanga ng kamatis, idikit nila, i-graft nila doon sa mangga. Ang bunga, mistiso kamatis, mistiso mangga. Kaya meron tinawag silang guapol. Kasi yung apple itinanim doon sa guava, naging guapol. Meron ding mango apple. Kasi they made some graft na experiment, nag-join nila. Ay di mistiso rin. Tayo, nag-graft tayo sa olive tree. So maging partaker tayo sa olive tree ko, anong meron dyan na kabanalan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So, tayo na nag-graft dyan, tuloy na tayo sa faith natin. Tuloy na tayo sa ating obedience hanggang mag-flourish tayo. Maglago tayong lahat. Basa, ano pang kailangan? Ephesians 3:17. Praise the Lord. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Yes. Na si Kristo manahan sa ating mga puso by faith. Alam mo yung by faith. Kahit hindi mo nakikita si Jesus Christ, naniniwala ka na nakatingin siya sa iyo. Kahit di mo siya nakikita visibly, naniniwala ka na sumasama siya sa iyo. Nakikinig siya sa iyo. Lumalakad siya kasama mo. Nare-receive mo yung instruction niya sa buhay mo. See, hindi pwede kasama mo ang someone, wala siyang salita. Hindi pwede may kasama ka someone, wala kang conversation sa kanya. If ever you converse to your companion, imposible wala siyang sagot. So, ganun, by faith, let Christ dito sa puso natin. We pray, talking to Him, we receive His instruction or His conversation as response sa ating mga prayers. Ganun yan. Day by day. Praise the Lord. By faith yan. That ye being rooted and grounded in love. See? Rooted, nakaugat na. Grounded, talagang kumalat na yung ugat. Hindi na yan matinag. In love. Pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapwa as we love ourselves. Pag-ibig natin sa Diyos with all our heart, with all our mind, with all our strength, and with all our soul. And pag-ibig natin sa ating kapwa as we love ourselves. Diyan naka-angkla yung ating
spirituality. At saka itong paglilingkod natin kay Lord Jesus, we are growing. We are not diminishing or we are not going downward way. Hindi po. We are going upward way. We are growing. And that is the grace of God. Basahin natin. 2 Peter 3:18. Praise the Lord. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Yan. Pag sinabing you are planted, no, natanim ka sa courts of the Lord or sa sanctuary of the Lord, you will flourish. Pag sinabing flourish, you are growing. You are blooming. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. No? The more tayo maglingkod kay Jesus Christ, the more lalawak yung ating pananaw sa Kanya. The more tayo mag-serve kay Jesus, the more naging stronger tayo sa ating faith and obedience. The more tayo dyan kay Jesus Christ, the more lumalayo yung ating pananaw sa paglilingkod sa Diyos. The more nag-serve tayo kay Jesus, lumalaki yung ating matatawag na capacity to serve the people of the world in the name of our Lord Jesus Christ. The more we serve the Lord Jesus Christ, the wider we reach the unreachable places. Yung mga hindi pa narating, malawak pa. The more we serve our Lord Jesus Christ, the greater we can do for the work of the ministry. See, nagsimula tayo sa pinakamaliit, but we are growing. Walang nagsimula sa malaki. Lahat nagsimula sa pinakamaliit. Si Pastor Samuel Gabri, how he did start in his ministry sa isang membro lang. Sa isang milagro lang. Hanggang nag-grow. Tayo, nagsimula tayo sa pinakakaunti, pinakamahirap, pinaka-base na status. But we are growing by the grace of God. So let us grow by the grace of God. Praise the Lord. Mag-grow din tayo sa knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasi the more tayo mag-grow sa knowledge of our Lord Jesus Christ, the more God will entrust us more. Di ba? O sige. Wanted workers in my company. Didagsa ang mga tao. Show me your CV. Basahin ko yan. I-segregate ko yan. Ito, college graduate. Ito, high school graduate. Ito, elementary graduate. Ito, elementary level. Ito, college graduate with 5 years experience. Ako ngayon na may kumpanya, alangan man yung managerial, ilagay ko doon sa elementary level. Hindi nga nakapasok, ang managerial ha. Kasi malaking company ito. So, tayo mga anak ng Diyos, as we grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, dagdagan ng Diyos yung trabaho natin. Dagdagan ni Lord Jesus Christ yung ating capacity. Dagdagan ni Lord Jesus Christ yung load of work sa buhay natin. Palakihin niya, palawakin niya, ipa-increase niya. Kaya, privilege pag mag-increase tayo sa knowledge of God, ang Diyos mag-entrust sa atin increasingly. Praise the Lord. O kaya, hindi pwede na nag-serve ka kay Lord Jesus Christ, wala kang prayer, pagka-prayerful, wala kang magpag-meditate sa Word of God, hindi ka nag-i-explore sa Bible, laging study, laging pray. Kasi the more ka mag-pray, the more ka mag-explore sa Bible, sa Holy Word of God, the more lalawak yung pananaw mo. Tapos yung prayer mo magbabago. Kasi mag-increase yung faith mo, yung prayer mo, iba na rin. Yung range ng iyong pananaw, mas malawak kaysa nung unang nagsimula ka pa.
Ganun. Praise the Lord. Bakit itong John 15 ang ano natin? Theme is worldwide mission. Because God made us to grow. Ginawa tayo ng Diyos na mag-grow. Hindi tayo pwede na manatili lang sa narrow na pananaw. Hindi. Maybe from the start, ganun lang nakikita natin. But as we grow, God gave us more knowledge and understanding. Ipa-increase din ng Diyos yung scope of works na ipapagawa sa atin. Praise the Lord. Ganun. Kunyari, CPA ka. Siyempre, ilagay ka doon sa accounting department. Hindi basta-basta yan. Baka magkamali-mali ka pa dyan. Baka malugi yung kumpanya. So, ganun din sa buhay natin. Napakarami nating privilege na dapat mag-grow tayo sa Panginoon para lalawak din at lalaki rin yung Bakit importante, Pastor Chit, mag-grow tayo? Bakit importante, Pastor Chit, na mag-increase, mag-flourish tayo? Of course, the Bible says, sino yung hindi nag-grow? Pinuputol yan ng Diyos. Ayaw ng Diyos yun. If you are being planted in the house of God, you will flourish. You will grow. Yun ang magiging natin. Ikaw, sige daw. Tanungin ko kayo. Ikaw, Sister Helen, magtanim ka ng kangkong. 1 taon na, 3 dahon pa rin nakita mo. Ganun pa rin ang height. Ganun pa rin ang dami niya. 3 dahon lang. Anong gawin mo? Ano ba ito? Di ba tanggalin mo yan? Tanim ka ng iba? Pag 1 week na, nag-ano na. Nag-spread na. Ang kapal na ng dahon. After 1 month, hindi wala ka nang makitang bakanting lupa. Nagkatay-katay na ang kangkong. May alaga kang baboy. Di masaya ka na mag-harvest. Pakain mo sa baboy. Ganun din sa spiritual life natin. Tinanim tayo ng Diyos to grow. Praise the Lord. Para mag-increase tayo. Pray and pray and pray as wisdom, as wisdom, as wisdom. Then God will give more wisdom, tapos lalawak pa ang ating pananaw sa buhay. So, alam mo, matawag natin itong pag-grow sa spiritual. This is considerable as treasure. Treasure ito, basahin natin yan. 2 Corinthians 4:7. Praise the Lord. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Yan. Treasure. People hunting treasures. Ang daming treasure hunters ngayon. Ang dami kong na-met na mga taong naghahunt ng treasure. Pagtanong ko sa kanila, how much you have spent already in seeking and finding treasure? Ay, Pastor, million na. Ilan nang nakuha nyo na barita na gold? Ganun muna. Ano man lang yung nakuha namin? Tinidor, kutsara, luma na sword, pitcher, wala talagang wala na. Napurdoy. Gusto mo ng treasure? Itong earthen vessel, itong katawan, earthen vessel ito, gusto mo punuin ng treasure dyan? Ano ba yung treasure? Bakit ang tao naghahunt ng treasure? To answer their dream, to fulfill their dream. Ano bang dream ng tao? If you are spiritual-minded, your dream is to inherit the eternal glory of God. The Amasita treasure cannot give it to you. Neither bullion of gold in central bank. Kahit transakin mo pa yung central banks ng mundo. Tingnan mo yung Hapon. Nung gusto nilang i-conquer itong part of Asia, panahon ng World War II, anong inuna nilang niransak? Yung central bank ng mga bansa na kanilang natalo. Dinala dito nila ang iba. Marami daw dinala dito sa
Pilipinas. Huwag ko na lang sabihin na marami, baka ma-encourage pa kayo mag-treasure hunter. Gusto nyo mapuno yung treasure yung buhay mo? Put God in your heart. Put God inside of this earthen vessel. And He can answer your dream. He can fulfill your dream. He can fulfill your wishes. Lahat-lahat. Temporal and eternal. Na hindi kayang ibigay ng material gold. Praise the Lord. Yan ang treasure. Yan ang totoong treasure na sasagot lahat ng ating pangangailangan. Sasagot lahat ng ating kinabukasan. Bakit? May dala kang isang pick-up na gold. Pagdating mo doon sa unahan, kaya ba ng gold sanggain yung mga bala? Na pag na-intercept ka, papatayin ka talaga. Tingnan mo yung kwento ni Brad Eugene. Doon sa bandang lugar nila, may nag-treasure hunting doon. Siguro 5 yung nasa ilalim, 4 o 5 rin nasa itaas na nagbabantay, pero mga armado. Alam mo, nung nakuha na yung boxes na laman daw ng gold, na naghudas yung nasa itaas. Pare, barilin na natin itong nasa ilalim, ilibing na lang natin ito sila. Para tayo na lang maghati-hati. Imbes na isang boxes tayo, kaya napulo man po ni. O kaya 30 ipalagay natin. At least, malaki yung bahin natin. Pinatay nila. Patay. Narinig man ng baryo. Nag-responde. Pagdating doon, akala nila anong encounter, treasure pala. Tinapos din nila yung mga tao doon na nagpatay. Sila na yun ang kumuha. Tingnan mo. Is that treasure can protect you? No. But if God is the one that is treasure inside of you, He can answer all your future. Praise the Lord. That is the real treasure. Gamitin mo yan. Use the privilege. Being faithful and obedient to God, use your privilege. Jesus said, or God said, tingnan mo, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. Tumawag ka sa akin. Sometimes people hesitate or hesitant to call upon the Lord because of unworthiness, because of unbelief. Sometimes people hesitant to ask something from God. Why? Because hindi nila feel yung worthiness. No. Use that privilege as you obey God. Praise the Lord. Sasagutin ka talaga ng ating Panginoong Diyos. Para lahat na kumikilos sa buhay natin, the power of God. Imagine that, na-avail mo yung power of God sa lahat ng iyong buhay, both temporal and eternal. Naku, sabihin ko po, perfect talaga yung power of God. Last verse, basahin natin. 1 Thessalonians 1:5. Praise the Lord. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Yan. Pastor, are you sure of what you are telling us? Pastor, are you sure of what you are giving us the encouragement? Yes. This is true and faithful and accurate word of God. Sinabi dito, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. Di ba? Kumuha ka ng ilaw dyan na naka-install sa bahay mo. Tapos brown out, walang power. I-on mo yan. Tingnan natin, iilaw ba yan? So, ganun sa buhay natin. Kung ang power of God makarating sa buhay natin, ay sabihin ko po sa inyo, super yung glory na tanggapin natin. But also in power and in the Holy Ghost.
Pag sinabing in the Holy Ghost, ibig sabihin niyan, God is working to you, to us, by His Holy Ghost. And in much assurance. Grabe yung assurance. Pag sinabing assurance, that is certain. Pag sinabing assurance, that is sure. Much assurance. Assurance of everlasting life, assurance of provision, assurance of protection, assurance of everything. You may name all you want. As you know what manner of men we were among you for your sake. Alam ninyo kung sino kami ang aming pagkatao. Alang-alang lang sa inyo. Praise the Lord. O, ibig sabihin yan, maraming nag-sacrifice na mga servants of God alang-alang sa atin. Na ma-enlighten tayo, ma-bless tayo. Ngayon tayo naman ang magsasacrifice para sa iba. Ganun lang yan. Domino effect. So, to God be the glory. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. We shall never be the same. We shall never be stagnant. We shall never be as is. But we shall flourish. Ang kangkong pa naman, pag tinaniman mo yan ng isang udlot, sabihin ko sa iyo, tapos yung lugar na yan, matubig, bilis mag-ano yan, magsanga-sanga yan. Kaya nga, pag merong parang swampy area na may kangkong, matubig, daming isda dyan nagpapa-ilalim kasi landong. Tapos, yung ugat-ugat niya naglulumot, ay yan ang pagkain nila, sabihin ko po sa inyo. Yung algae. Kaya hanggang ngayon, ang mga tao kakain na rin ng algae. Totoo man yan, ginagawa nilang tablet, ang mahal-mahal kaya bilhin mo yan. Kasi alam nila merong health benefit. So, tayo, pag natanim tayo dito, hindi pwede 3 dahon lang hanggang babalik si Jesus, hanggang kunin tayo na, no, we shall flourish. Praise the Lord. Praise the Lord. But it must be in His time. He will make all things beautiful. Minsan noon, nung nag-start pa ako nag-serve sa Diyos, nandiyan pa si pastor noon, na-assign ako sa Manila. How I wish to have a church in my congregation because we do it in houses. Sa bahay lang, house church lang. The moment I travel out, mag-travel na ako sa Manila, I saw beautiful churches, huge churches, stable churches. Sometimes, sabi ko, Lord, ang ganda naman ng mga pwesto nila, ang ganda naman ng mga churches nila. They can have the accommodation of their members during worship. Walang mag-start ng malaki, sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. We used to start from the smallest. But as you continue, as you remain faithful unto the Lord, you will flourish. Ay naku, kung sabihin ko lang, I started in my ministry in Manila when Pastor Samuel Gabre sent me over. Sa bahay ng magulang ko, nag-start ako within my household. Yung kapitbahay ko, si Sister Remy, nagsimula nang nagpunta. Kapitbahay ko, si Pastora Insang, the wife of Pastor Bobby, nagsimula na magpunta. Nung nagbisita ako doon sa Taguig, pati Sister Juana, Sister Betty, Pastora Betty, pumupunta na doon sa kasunduan. Punta kami ng Las Piñas, pinapalo up namin yung dinaanan ni Pastor Samuel Gabre. Pati Sister Lida, pumupunta na rin. Pagkatapos, lipat na naman kami ng place of worship. Bahay din. Arkila kami sa dami naming, ayaw ko lang kung isipin ko, bago nagkaroon ng sarili ang si Pastor Tam, kasi si Pastor Tam naman nandyan ngayon. Ngayon pa yan nakasarili. Hindi basta-basta. Diyan na sa Taytay, nakatayo na siya ng 3-story building.
Yung sa second floor, yun yung simbahan. Maganda. You have to wait. Praise the Lord. Oh. During my time, from Kasunduan to Project 8, from Project 8 to San Juan, lipat na naman doon sa San Juan again. From San Juan, punta ng Taguig. Oh, pagdating doon ng Taguig sa Zone 3 ba yun? Doon na kinuha si Pastor Samuel Gabri, doon ko na receive yung message. Pupuntahin daw ako dito. Pag palit ni Pastor Tam, hindi pa. Andun pa rin sa Taguig, nila Sterwana na naman. Ay, hindi basta-basta. You have to be patient. Dito sa Davao, pagdating ko dito, mapol tayo. Nag-arkila tayo. Sabi ni Mesias, you have to move out because this property, I'm going to sell it. Punta tayo ng Dunya Luisa. Renta na naman. Pagdating doon sa Dunya Luisa, sabi ng may-ari, you have to move out. I have to sell this property. Wala kang magawa. Yun man ang buhay ng renter. Hindi ka naman makapersige na, no, you cannot make me move to be out of this place because this is mine. Hindi. Renter ka lang. Punta tayo ng Matina, donated by my Tita Lydia. Yung pa tayo nakasarili. Praise the Lord. Nag-donate yung tatay ko ng inheritance ko, 75 square meter. Doon pa ako nakasarili ng parsonage. Nag-start ako ng parsonage yung tabla ng nyug. Hanggang from Matina, nakabili tayo dito. Kasama ang mga membro nakalupa rin. Nag-wait tayo ng kasama ang mga membro naka-put up ng mga bahay. Amen? Praise the Lord. Ako nakakabit lang dito sa Dati, gumaganon-ganon lang ako sa Kailan lang ako dito, nag-stay. Bago nag-lockdown. Na-acquire ko natin ito 2010. 2011, na-put up ang simbahan. Doon ako. Ilang years ako nagbiyahe-biyahe. 2020, tsaka pa kami nag-stay dito. Tapos sabi ko, tayo na lang tayo ng dagdag second floor natin. Pero hindi man pumayag si Jesus. Diyan man ang ilagay ni Lord Jesus. Tingnan mo, dumating din ang panahon. Kasi ang sunod niyan, big church. Praise the Lord. Ganun. So, to God be the glory. Pag makita ninyo na bakit mas maganda pa itong parsonage kaysa itong, hindi man ito church natin. Ginawa natin ito multi-purpose. Ang church natin nandyan, sa open space natin. Diyan gagawin ni Jesus ang big church for His glory and for His honor. Amen? Praise the Lord. At ang gagawa nito si Jesus Christ. Siya yung gagawa nito. Kasi yung Word of God na pinapakinggan natin, this is not just word only, but with power. Kung paano niya nilalang ang universe by His Word and with power, ganun din ang mga development dito. By His power. Lahat-lahat. Ang mission natin na international, worldwide, by His power. Ma-establish ang mga churches by His power. Praise the Lord. Ano man lang yung church ng Taganaga noon? Halos magharag na lang sa kahuyang. Tapos pinalakihan nila konti. Tapos ngayon, pinasiminto na ng ating Panginoong Diyos. Ano man lang yung starting ng Madsayap. Ano man lang yung starting ng mga churches natin sa Tugigaraw. Lahat ng mga churches natin. Pero yung nakikita ko noon ng mga magagandang churches, ngayon, binigay na ni Jesus sa atin. You see, walang nag-start sa biglaan. Mag-start tayo sa pinakamaliit. But God never make His promise fail. Hindi siya nag-promise na failure. Kaya, to God be the glory, tayo na natili, patuloy dito sa Kanyang place at proper yung ating pagtanggap ng Kanyang salita, nag-grow tayo spiritually, magpo-flourish din tayo sa lahat ng bagay. Amen? Praise the Lord. Nag-start good ako dito sa Holy Place, solo. Hanggang nakapag-asawa ako, nakapagpanganak ako. Di ba nag-flourish din? Hindi lang sa financial,
Hindi lang sa kundi pati sa pamilya natin. Tingnan mo yung mga anak ninyo. Nagkaanak na rin. Di ba nag-flourish tayo lahat? Praise the Lord. Kaya lahat tayo, patuloy tayong manatili na sumusunod sa ating napakinggan para we are like the good ground na nag-grow, nagbe-bear fruit ng marami. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all